Mahinang napahalinghing si Marian. Napapikit pa siyang napasandal sa dibdib nito at tinanggap ang mga ulos nito. Nilawakan pa nitong pagkakataas ng hita niya upang makagalaw to ng maayos. Nakapikit niyang halinghing. Iba kasi ang hatid ng sarap na sandata nito sa loob niya sa ganong ayos. Marian Borja, anong ginagawa mo at sino kasama mo? Sobrang lakas na sigaw ng daddy niya mula sa kabilang linya. Kaya't napamulat siya at doon niyang naalalang kausap niyang pala ito at sobrang late na nila sa event. Shit! Dad! Kinagat niyang labi upang hindi makaungol nung isagad ni Sir Harry ang galaw at nanadya pa yata sa pagkataranta niya. Umuwi ka na ngayon din, Marian! Galit na utos ng daddy niya. Bago patayin ang tawag, napangiwi siya ngunit nabitawan ang cellphone sa pagbilis ng ulos ni Sir Harry sa loob niya. Sir, bilisan mo't nang maka-attend pa tayo ng event at makauwi na ako. Lalo siyang hinapit nito. At hindi tumigil sa paggalaw. Hindi naman importante ang event. Lagot ka na naman sa daddy ko kapag nalaman niyang magkasama tayo. Pagdidiin niya. I'm not scared of him. Asawa kita at hindi kita pinilit. We won't want it, Kitty. Bulang nito bago marahang kagatin ang tenga niya. Mukhang hindi nga ito natatakot dahil patuloy lang ito sa pag-ulos at hindi pinapansin ang oras. Nagawa pa siya nitong ayusin sa pagkakahiga at bumayo ng mabilis sa itaas niya. Siya naman itong si Baliw ay hinayaan to't ninanam ng pangginagawa nito. Shit! Malakas niyang sigaw habang ito'y napamura din matapos bumagsak ang maliit na kama. Hindi lang isang paa, kundi 4 na paa ng kama ang nasira kaya't namula ang mga pisngi niya. Nakakahiya sa may-ari ng inn. Sorry, nabigatan siguro. Hindi siguradong bulong ni Sir Harry. Hinampas niya ito sa braso. Ang hilig mo kasi. Sinabi ko na umuwi na tayo. Ayaw mo papigil. Hindi na naman ito nakinig sa kanya at nagawa pa siyang buhatin sa banyo upang doon ituloy ang pagniniig nila. Sabay na rin silang naligo. Binalot niya sarili ng roba habang ito'y binalot ang bewang ng tuwalya. Pareho na nilang tinititigan ng sirang kama paglabas. Kaya ko namang bayaran, yabang nasagot. Humalokip-kip siya dito. Kapag tinanong, kapag nasira, anong sasagot mo? Mabigat tayong dalawa at nag-honeymoon. Harry, buwisit ka! Asik niya dito. Hinila nito ang bewang niya at niyakap siya mula sa likod. Anong magagawa ko kung marupok ang higaan nila? Palitan ko na lang lahat ng kama nila, Kitty. Muling bulong nito. Winaksi niya ang yakap nito. Ikaw ang kumausap. Saka yung damit bilhan mo ko. Okay, wait for me here. Humiwala ito sa kanya. Ngunit mabilis niya ring hinilang braso nito. Lalabas ka ng ganyan lang? Baka mamaya magpiesta ang mga babae sa labas sa masas nito. Wala akong ibang damit, Kitty. Magroba ka na lang. Hinubad niya ang roba sa harap nito at kagad ni inabot dito. Napakura pa siya noong tumitig ito sa kanya. Isuot mo na, Harry. Utos pa niya dito. Marahas itong huminga. Sinusubukan talaga ako ng tadhana. Hirap na sambit pa nito bago isuot ang roba. Agad niya rin naman pinulupot sa katawan niya ang tuwalya at tinulak nito palabas. Sakto lang na tumunog ulit ang cellphone niya. Napamura siya nang makitang daddy niyang tumatawag. Kabado niya sinagot yon at walang maisip na paliwanag. Dad, nasaan ka na? Ano tong sinasabi ng triplets na magkasama kayo ng sir na gwapo nila? At binabantayan ka. Business seminar ang pinapaasikaso ko sa'yo. At hindi yung lalaking yan, Marian. Napapikit siya sa lakas na sigaw nito. Dad, I can explain. Umuwi ka rito at iharap mo sa akin ang lalaking yan. Uwi, Marian. Galit nitong utos kahit nasa po niya ang noo. Lagot na talaga. Wala naman sa plano niya ang nangyari sa kanila ni Sir Harry, hindi ba? Saka paano nalaman ng mga anak niya na kasama niya si Sir Harry? Makailang beses niyang inuntog ang sarili sa salamin. Katangahan at kaharutan niya kasi ang umiral imbis na utak. Ngayon hindi niya alam paano haharap sa daddy niya mamaya. Parang kinain niya lahat ng sinabi niyang maghihiganti siya at hindi babalikan sa Sir Harry. Sa muling paguntog niya ng noo sa salamin ng kwarto, sa malaking palad tumama ang noo niya. Napatigil siya at pagtingin sa salamin. Nasa likod niya si Sir Harry na salubong ang mga kilay. What the hell are you doing? Sinasaktan mo sarili mo, Kitty? Hinarap pa siya nito at seryosong sinuri ang noo niya. Napalabi siya ng hipa nito at bigyan ng halik ang noo niya. Namumula na. Igting ang pangang sambit nito na tila na inis sa noo niya. Malayo sa bituka yan. Malapit naman sa utak. Nanliit ang titig niya dito. Sinasabi mo bang ikakabaliw ko? Ikababaliw mo sa akin. Umangat pang gilid ng labi nito.
kaya natigilan siya at ang puso niya ay naging abnormal. Ewan ko sa'yo, Harry. Ano namang nakain mo? Ikaw, kagabi saka kanina. Namilog ang mga mata niya at mabilis na tinakpan ng bibig nito. Namungay ang mga mata nito. Inalis niyang kamay noong tingin niya ay mananahimik na to. Mag-holy water ka nga, Harry. Inis niyang bulong. Madasali naman ako, Kitty. Pwede nga kitang luhuran gabi-gabi. Muling hirit nito na kinapikit niya ng mariin. Hindi lang yata mga paa nitong napuruhan kung hindi pati utak at naging ganito ang mga banat nito. Hindi na lang niya pinansin. Nung mag-ayos sila ay hindi na sila dumiretso sa seminar. Ang siste ay parang nagdahilan na sila para makapag-in at magbasta. Yun na yun, wala rin siyang choice kung hindi sumabay at sumakay sa sakyan nito. Pinilit niya ang sarili sa bintana lang tumingin. Ken and Ophel are both doing good in school. Biglang balita nito. Nakuha nun ng atensyon niya. Agad nagtubig ang mga mata niya. Kailan ko sila pwedeng makita? Miss ko ng mga anak ko. Pag-amin niya. Soon, ayusin na muna natin ang relasyon natin dalawa, Marian. Hindi siya umimik. May nangyari na nga sa kanila. Tapos, ilang taon tapos naginarte pa siya. Nagulat na lang siya noong hawakan itong kamay niya at pinagsalikop ang mga yon. Gusto niyang bawiin ang palad, ngunit mahigpit ang hawak nito. I miss you, biglang sambit nito. Nagwala na naman ang puso niya, huminga siya ng malalim upang kumalma. Pwede na bang magpakasaya? Tatagal na ba sa mental hospital si Karil at hindi na sila guguluhin? Hinayaan niya na lang na hawakan ni Harry ang palad niya. Dinamasahe pa nito minsan kahit nasa gitna sila ng biyahe. Parang hindi nga ito nangalay at kahit noong makarating sila sa mansyon ng daddy niya, ay gusto pa nitong hawakan pagkabitaw niya. Umuwi ka na, Harry. Ako nang bahala sa daddy ko. Pasok, Marian! Madiing sigaw ng daddy niya na nakasandal na sa pinto. Napapikit tuloy siya ng mariin at inis na sumunod. Alam niyang sumunod si Sir Harry, ngunit hindi niya pinansin na hindi pa siya nakakahalik sa pisngi ng daddy niya, ngunit sinugod na nito ng suntok si Harry. Wala sa usapan nating magtatabi ko yung anak ko. Galit na sigaw nito kay Sir Harry. Kinwelyuhan pa nitong asawa niya. Hindi lumaban si Harry pero siya itong nagulat. What did you say, Daddy? May usapan kayo? Hindi makapaniwalang tanong niya sa ama. Ngunit ang focus nito ay na kay Sir Harry. Ginagalit mo ko, Roosevelt. Nangako ka nga ayusin mo muna ang pamilya niyo bago buntisin ang anak ko. Muling galit na sigaw ng daddy niya. Natutup niyang bibig. Bakit parang pinagkaisahan siya ng mga to? I'm sorry, sir. I'll take full responsibility. Umulan at natsyap. Sumadsad ito sa lupa kaya napatili siya, ngunit mas malakas ang tili ng mga prinsesa niya. Daddy ko! Sabay-sabay na sigaw ng mga ito at ang mas nagpagulantang sa kanya ay ang pagtakbo ng mga to kay Sir Harry na nakahiga sa lupa. Napanganga siya nung yumakap pa ang tatlo dito. Lolo, don't hurt Daddy! Binantayan niya lang si Mama. Pagtatanggol ni Mika. Say sorry to Daddy, Lolo. Tingnan mo po, dudugo na lips niya. Paiyak na pakiusapan ni Chloe. Dalhin natin sa ospital si Daddy, Mama. Naiyak na baling sa kanya ni Mig. Nalamig siya, daig niya pa ang pinagsabugan ng bomba. Nalingat lang siya sandali ay nagpakilala na nito sarili sa mga anak niya. Punyeta, nasalisihan siya. Nagtagis ang mga ngipin niya. Malamang ang mga manika ay galing din dito at ang mga anak niyang kausap nito sa cellphone nung nasa kwarto sila. Mona, kunin mo mga bata. Sa kwarto na muna kayo. Madiing utos niya sa yaya na tumalima. No, Mama! Help mo po si Daddy, please! Pagmamakaawa pa ng tatlo, habang si Sir Harry ay naningkit ng mga mata sa kanya. Noong masiguro niyang naipasok ng mga anak niya ay bumaling siya sa ama niya. Bugbugin mo pa nga, Daddy. Kulang pa yan, request niya sa ama nang umisi. What the heck, Kitty? Shit, pagmumura nito noong lumapit ang daddy niya at unisang suntok pa. Mabilis siyang tumalikod doon pero ilang minuto lang ay natagpuan niya sarili sa sala, sa sofa, partikular sa tabi ni Sir Harry. Nakaluhod siya sa sofa. Nakaharap dito at nalalapatan ng cold compress ang namaga nitong pisngi. Nakatiimbag ang shot sa natira pang inis ay diniinan niya ang yelo sa mukha nito. Shit, murang daing nito. Hindi niya pinansin ang daing nito. Pati putok nitong labi ay nilapatan niya ng yelo dahilan upang mapangiwi ito. Humawak to sa bewang niya at pinigilan ang kamay niya. I'm sorry, ni-excite lang ako na makilala sila. Paliwanag nito. Napalunok siya para kasi siyang tinraidor na pati pala ang daddy niya ay kausap nito. Nagmukha siyang baliw na galit-galitan dito. Ano pang hiniling mo sa daddy ko? Madiing tanong niya.
Hinuli nitong mga titig niya, pansin niya ang pagiging kayumanggi ng mga mata nito dahil sa liwanag ng ilaw. Gusto ko kayong makasama ng mga bata, mahinang sambit nito. Tinanong kong daddy mo kung pwede kayong iuwi. No, wala siyang kasama dito. Bumisita ka na lang pero hindi kami sasama sa'yo. I don't take no for an answer. Starting today, Kitty. Mabilis itong sagot. Napamaang siya. What the heck? Kumibot ang labi nito. Dalawa lang yan, Kitty. Sasama ka o kikidnapin kita? Mamili ka. Sigurado akong sasamang 3 prinsesa ko sa akin. Reyna na lang ang kulang. Sumikdo ang dibdib niya, ngunit pinilit na huwag ngumiti. Pala desisyon ka, Harry. Porket ba may nangyari na ulit, basta ka na lang magdidesisyon sa buhay ko. Hindi mo na narespeto ang mga desisyon ko. Pwede ka namang bumisita na lang. At hindi na kailangan sumama pa kami sa'yo. I love you. Malambing na sambit nito bigla. Kaya't napatigil siya sa mahabang seremonyas niya. Pati puso niya tila tumigil sa pagtibok. Sa sinabi nito pero ang tiyan niya ay napuno ng kulisap. Anong sabi mo? Nangihinang tanong niya. Hinapit nitong bewang niya. Bumagsak siya sa kandungan nito. Naramdaman niya kaagad ang labi nito sa tenga niya. I said, I love you, Kitty. Madamdaming bulong nito na nagpagulo ng sistema niya. Yay! Effective, Daddy! Dinig niya sigaw ng triplets na nakatago sa hagdan. Nag-approve sign pa si Harry sa mga tatbahagyang ngumisi. I'm excited! Let's go na, Mama! Anyaya ni Chloe na may hila-hilang maliit na maleta. Kasunod si Nick at Mig na may mga maleta rin. Mahina siyang napasinghap nung bahagyang kagatin ni Sir Harry ang balikat niya. You have no choice but to come with me. And be my wife again, Kitty. Walang hiya. Naskam na naman yata siya. Napagkaisahan nga siya. Kaya naman pala hindi ganun kagalit ang daddy niya sa conference meeting na kasama si Sir Harry. Tinulungan niyang triplets na maglagay ng mga maleta sa likod ng sasakyan. Mama, malaki house ni Daddy? Excited pang tanong sa kanya ni Mig. Malaki? Wow! May malaking garden, Mama? Mas excited na tanong ni Mika na hindi malang pinatapos ang pagsasalita niya. Re-request ako isa-isang kwarto natin. Dagdag pa ni Chloe sabay hagikika ng mga to. Naningkit ang mga mata niya sa tatlo. Mga pala desisyon din katulad ni Sir Harry. Bakit parang nagpalaki siya ng mga bata para kay Sir Harry? Naalala niya, nahuli din agad ni Sir Harry ang kiliti ng kambal noon lalo na si Ophel. Ngayon, ganun pa rin. Kapag desisyon ng mga anak niya, talo siya. Pasok na kayo sa loob. Tatawagin kong daddy niyo. Utos niya sa mga ito na tumalima. Pagkasara ng compartment sa likod ay binalikan niya ng tingin si Sir Harry. Nawala na siya ng lakas magreklamo o mag-inarte. Ang ending naman kasi ay talo siya. Paano gagamitan siya ng mga tinatagong teknik? Kapag nasaktan ulit ang anak ko, I will never give you another chance, Roosevelt. Ako na magtatago sa kanya. Dinig niyang madiing paalala ng daddy niya kay Sir Harry nung lumapit siya. Magalang na yumuko si Sir Harry sa daddy niya. Hindi ko po sasayangin ang chance na ito, daddy. Marahas na huminga ang daddy niya. Nagkaanak pa ako ng lalaki nang wala sa oras. On time lang po, daddy. Sakto lang po sa edad niyo. Sumasagot ka pa talaga, Roosevelt. Gigil na bulong nito, imbis na magsalita pa ay ngumisi na to. Halatang hindi takot sa daddy niya. Sinamantala nga nitong kabaitan ng daddy niya. Bye, daddy. Paalam pa nito na ikinasimangot na niya. Daddy, napairap din tuloy siya nung balingan na siya ni Sir Harry. Agad na umikot sa bewang niya ang braso nito at mabilis nang pinatakan ng halik ang mga labi niya. Isang simangot pa, bubuntisin na talaga kita. Baka naglilihi ka na, kuting. Ginisihan niya pa to. Tumikwas ang kilay niya dito. Asa ka. Humiwalay siya dito at kagad na lumapit sa sasakyan. Akmang papasok na ngunit kagad nitong sinara ang pinto. Ano na naman, Harry? Nagtitimping tanong niya. Hindi ito natinag sa inis niya. Inayos pa nitong ilang hibla ng bangs niya. And you know that you have wifely duties, Kitty. Paus pa nitong bulong, naginit ang mga pisngi niya. Alam na alam ng tinutukay nito. Binuksan nitong pinto at inilahad ang loob ng sasakyan. Hop in, my queen. Alok pa nito na lalong kinapula ng mga pisngi niya. From Kitty to my queen, real quick. Akala ba nito'y kikiligin siya? Kaunti, sige, fine. Nagustuhan niya at masarap sa tenga. Pero hindi na pwedeng marupok. Sasama siya dito at hayaang suyuin ito. Pero dapat may paninindigan siya. After all, para naman to sa mga anak nila.
Gusto niya ring magkaroon ng masaya at buong pamilya ang mga anak niya. Daddy, bakit hindi kayo nakatira sa isang house ni Mama? Yung pink na baboy na pinapanood ko, nasa isang house sila. Nang haba ang ngusong tanong ni Chloe. Noong nakabiyahe na sila, ramdam niya natigilan ng asawa niya. Mabilis niya itong sinulyapan, ngunit nakatingin na pala ito sa kanya na tila humihingi ng saklolo. Mabilis niya itong sinulyapan, ngunit nakatingin na pala ito sa kanya na tila humihingi ng saklolo. Mabilis nga lang nitong ibinalik sa daan ang tingin, parang gusto nitong asaring bigla. Ask your mama. Akala yata tago-taguan ng buhay. Parinig nito bigla na kinalaki ng mga mata niya. Tinago kami ni Mama Daddy? Kuryosong tanong ni Mig. At bakit siyang nasisisi? Mama, bakit mo kami nitago? Di tuloy namin agad nakasama si Sir na gwapo na daddy namin. Lumabi pa si Mika. Bakit parang nawalan siya ng karapatan sa pamilyang ito? Aber, naningkit ang tingin niya sa mag-aama niya. Humalukip-kip siya habang si Sir Harry ay tinatago ang ngisi. Aba, wala naman siyang kasalanan. Umikot ang mga mata niya nang magkaisa ang mga to. Lahat na lang kakampi ni Sir Harry. Nung makarating sila sa mansyon nito ay tumakbo kagad ang mga anak niya sa loob. Wala pa naman si Yaya Mona at baka mahirapan siyang mag-alaga sa tatlo. Matutulog ako sa kwarto ng triplets. Deklara niya na kinaungol nito ng protesta. Hindi ka kasya doon. Di sa sahig. Basta malayo sa'yo, Sir Harry. Alam ko na yung nasa utak mo, pagdidiin niya dito. Hindi niya alam pero bahagya lang itong umisi. Go, kung papayagan ka ng mga prinsesa ko. Kumpiyansa ang sambit nito. At para bang scripted at nautusan na talaga nitong mga anak niya nung hindi siya papasukin ng tatlo sa kwartong tinutuluyan ng mga to. Mama, malaki ikaw, hindi ka pwede dito, pantataboy sa kanya ni Mika. Ayaw niyo kong katabing matulog? Doon na lang ikaw sa kwarto ni Daddy. Malaki yon. Pilit ni Chloe. Nagulat pa siya nung tinulak siya ng mga to patungo sa master's bedroom. Hindi na ako natutuwa, Mika, Chloe, Mig, madiing bigkas niya na kinatigil ng mga to. Nung tignan niya ay nanghahaba ang mga nguso at paiyak na. Napabuga tuloy siya ng hangin. Ayaw niyo ng katabi si Mama? Malumanay niyang tanong sa mga to. Sabi ni Daddy, bawal ikaw sa kwarto namin. Pag-amin ni Mika na kanatango ng dalawa. Kukulo na naman yata ang dugo niya kay Sir Harry. Sorry Mama, sa kwarto ikaw matulog. Suyo sa kanya ni Chloe. Sorry Mama, love namin ikaw. Sabay nabigkas pa ni Mika at Mig. Napabuntong hininga siya at tinanggap ang maliliit na yakap ng tatlo. Ode, panalo siya ngayon. Ngingisi-ngisi tuloy siya kay Sir Harry nung nag-dinner sila. Kumibot lang ang labi nito bago sumimsim ng tubig. Akala nito hindi naman to nangulit o hinila siya. Hinayaan siya nitong sa kwarto ng triplets matulog kinagabihan. Bagsak ang triplets matapos niyang magbasa ng kwento. Ni hindi niya rin namalayan ng pagtulog. Bahagya lang siyang nalingat matapos maramdaman ng pagkakahiwalay ng mga hita niya. Kakasama niya yata kay Sir Harry ay napapaniginipan na niya to. Pigil niya malakas na ungol kahit maramdaman ng pagkawala ng init sa puso niya. Akala niya makakatulog siya ng matiwasay. Ngunit napamulat sa malaking katawang umibabaw sa kanya. Doon niya lang napagtanto na hindi siya nananaginip. Tumalim agad ang tingin niya kay Sir Harry sa itaas niya na nagsimula ng umulos. Buisit ka, Sir Harry! Kinurot niya pa ito sa braso. Ngunit gumising lang ito bago sunod-sunod na umulos. Wala na rin siya sa kwarto ng triplets kundi sa master's bedroom. Kainis ka talaga, Harry Roosevelt! Gigil niya bigkas. Kahit pa napapanganga sa bawat bayo nito. I love you. Bulong nito na nagpasikdo na naman sa puso niya. Sinalubong pa nitong halik ang mga labi niya. Kaya tayon, natibag ang mga padar niyang binuo laban dito. Hindi niya alam kung totoo ang sinasabi nito. Hindi niya rin masasagot. Alam niya may puwang ito sa puso niya pero ayaw pang lumabas sa bibig niya ng mga katagang iyon. Hinaplos na lang niya ang balikat nito at sinalubong ang paglabas-masok nito. Hindi niya alam kung paano sila natapos. Nagising siya sa mga maliliit na katok sa pinto. Mama, Daddy, may bisita! Sigaw ni Mika. Marahan niya tuloy tinulak ang malaking katawan ni Sir Harry na nakapulupot sa kanya. Hinapit pa siya nitong muli, ngunit muli niyang inalis. Bababa ako, may bisita ka Sir Harry. Bulong niya dito. Maliit na namulat ang mga mata nito. Hindi ba siya makapaghihintay? Gusto pa kitang yakapin. Inaantok na sambit nito
bago siniksik ang muka sa laig niya. Napailing siya dito. Umungol ito ng protesta nung tumayo pa rin siya. Kitty, paus na tawag pa nito sa kanya. Hindi niya pinansin at kaagad na nagsuot ng roba. Pagbukas niya ng pinto'y nakahilera ang 3 anak niya. May wafo sa baba, mama. Hanap ikaw, imporma ni Chloe. Huwag mo siyang boyfriend, mama. Kay daddy ko lang ikaw. Istriktong paalala sa kanya ni Mig. Napangisi tuloy siya at pinantayan ng tangkad ng 3. Go back to your room muna, ha? Si mama nang bahala sa bisita. Please, pakiusap niya sa mga ito lalo't alam niyang may pagka-tsasmosang mga 3. Parang ayaw pang ang sumunod ngunit napilit niya rin. Hinigpitan niya ng tali ang roba niya pagbaba sa hagdan. Natulos pa siya sa kinatatayuan nung mamataan niya sa sofa si Jaguar, ang kapatid ni Karil. Agad itong tumayo, bumagsak agad ang mga mata sa suot niyang roba. Dapat yati nagbihis na muna siya ng presentable. I see, okay na kayo ni Harry? Walang iting sambit nito, pakiramdam niya tuloy ay may galit ito sa kanya. Upo ka muna, hindi naman ako magtatagal. Gusto ko lang hilingin na palayain mo ng kapatid ko. We both know she's not crazy, Marian. Alisin mo na sa mental hospital si Karil. Pagdidiin ni Jaguar. What? Nasa mental hospital si Karil? Biglang tanong ni Harry na pababa na hagdan, kaya't kinabahan siya sa hindi malamang dahilan. Paano napunta sa mental hospital si Karil? Muling tanong pa ng asawa niya. Ngumisi si Jaguar. Ask your wife, Harry. May tinatagong kulo din. Pagdidiin ito kaya't nagtagis ang mga bagang niya. Harry's POV. Malamig niyang tinignan si Jaguar. Hindi niya ito inasahang pupunta sa mansyon niya at kakausapin ng asawa niya. Mapangangkin niyang inikot ang braso sa bewang ng asawa niya. Natitigilan ito at hindi makatingin sa kanya. I'm sure alam ng asawa mo kung paanong napasok sa mental hospital ang kapatid ko. Muling pagdidiin ni Jaguar. Dumiin tingin niya dito bago binalingan ng asawa. What is he saying, Kitty? Anong ginawa mo kay Karil? Namimigat niyang bulong. Umiwas to ng tingin sa kanya, ngunit marin ang titig kay Jaguar. Hindi ko siya palalabasin doon. Do you even know kung anong ginawa ng kapatid mo sa akin? Binabalik ko lang ang kasamaan niya, Jaguar. Napakatigas naman ng puso mo. Nakalimutan mo yatang may anak din ng kapatid ko na talagang binigay mo kay Emmanuel. Ramdam niya ang pigil na galit ng asawa niya habang siya'y nangunot noo, hindi niya gustong inaaway to. You don't know a shit thing, Jaguar. Kung lalabas sa mental si Karil, ipapasok ko siya sa kulungan. Madiing deklara niya na kinatalim ng titig ng lalaki sa kanya. Bandang huli hilaw itong napangiti, ngunit ang titig ay sa asawa lang niya. Ilabas mo doon ang kapatid ko. I'm warning you, Marian. Huling banta nito bago umalis ng bahay niya. Nanghinang asawa niya at muntik pang matumba. Sinalo niya ang bewang nito at binuhat sa sofa. Na may lisbis ang luha nito sa pisngi na agad niyang pinunasan. Hinalikan niya pang mga mata nito. Masama ba ako, Harry? Gusto ko lang namang maramdaman ni Karil ang naramdaman ko noon. Kulang pang ang pagkakakulong niya sa mental. Humikbi ito kaya't sinubsob niya sa dibdib niya. Hinalikan niya ang ulo nito. Shh! I'm on your side, Kitty. Tumingala ito sa kanya, nagsusumamong mga mata. Baka gumanti si Jaguar at saktan ng mga bata, Harry. Please, ayoko ng gulo. Ayoko madami pati ang triplets. Muli niyang pinunasan ang mga luha nito. Hindi ko hayaang mangyari yon. Hindi na, Kitty. Mahigpit niya itong niyakap. Kung hindi lang siya na aksidente ay hindi sila magkakahiwa-hiwalay. At hindi ito mararanasang mapunta sa mental. Humigpit ang yakap niya dito. Sigurado siyang hindi aksidente ang nangyari sa kanya noon. Pinakalma niya na muna ang asawa at pinagpahinga. Sakto lang na dumating si Marcus. Sir, pinabuksan ko na po ulit ang investigasyon sa nangyari sa inyo gaya ng utos niyo. Here's the new report, sir. Inabot pa nitong dokumento sa kanya. Kunot ang noon niya pagkabasa. Nakalagay nga roon na aksidente yon pero malakas ang kutob niyang hindi. Hindi siya kailanman nasiraan ng preno at maalaga siya sa mga sasakyan niya. Ask my private investigator, Marcus. Ipaulit mo, I'm sure there's someone behind that accident. Muling utos niya dito. Tumango ito't sumunod sa utos niya. Hindi na rin muna siya pumasok sa opisina at sa bahay na muna. Hindi pa man siya nakakaupo sa survivor chair ay pumasok na sa opisina niya ang 3 niyang makulit na prinsesa. Daddy, nag-cry si Mama? Nakalabing tanong ni Mig. Bakit nag-cry si Mama? Hindi mo na siya love, Daddy? Sabi mo love mo siya, sumbat sa kanya ni Mika. Bad na ba ikaw, Daddy? Tumalim ang titig sa kanya ni Chloe.
Napaawang ang mga labi niya. Sino nagsabing kakampi niyang mga to? Para siyang na-hot seat dahil lang sa pag-iyak ng asawa niya. Daddy, ano na? Wala ikaw gagawin? Mataring na tanong ni Mika. Naguguluhan niyang tinignan ng mga to. What should I do then? I-date mo si mama! Sabay-sabay na sagot ng tatlo. Napakurap siya. Date? Opo, bad-bad yung mag-cry siya. Dapat laging happy si mama ko. Katwiran ni Chloe. Sumili bigla ang ngisi niya. Wala namang problema sa kanya yon kahit sang lugar pa ay i-date niya ang asawa niya. Come here, you three little princess. Tawag niya sa mga ito. Lumapit ang mga ito sa kanya kaya't pinantayan niya ng tangkad. Binulong niya ang plano niya sa mga to. Natutuwa talaga siyang maging partner in crimes at triplets. Kaya laging asar talo ang kuting niya.